Tama ang tiyempo sa Lakers, LeBron at Davis may pananakot sa NBA. Donovan Mitchell umaakyat sa MVP ladder at malungkot to para kay Klay. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $1,199. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tifen.com for more high-quality shoes. Mukhang nagsisimula ng mahanap ni Anthony Davis at ng Lakers ang kanilang rhythm. Ngayong malapit na ang paparating na NBA trade deadline. Nakapagtala si Davis ng 26 points, 15 rebounds at 11 assists para sa kanyang ikatlong career triple-double at nagtagumpay ang Los Angeles na talunin ang short-handed players na Charlotte Hornets sa 124-118 nitong Lunes para sa kanilang ikatlong sunod na panalo. Nag-ambag ng 28 points si D'Angelo Russell at dumagdag si LeBron James ang 26 puntos para sa Lakers na hawak na ang 27-25 at natapos ang kanilang 4-2 na road trip na nagdala para makabuo sa kinakailangang momentum. Kapag itinuon namin ang aming isipan dito, kaya naming talunin ang anumang koponan sa liga na ito, sabi ni Davis. Natalo kami sa dalawang laban na alam naming mananalo kami sa laban na iyon at nanalo kami sa dalawang inaakala ng mga tao sa Nevada na dapat kaming matalo. Kapag nag-focus kami sa depensa at naglaro ng tama, mahirap kaming talunin. Ngunit hindi tiyak kung pareho pa rin ang Lakers kapag babalik sila sa paparating na Biyernes matapos ang NBA trade deadline, habang patuloy na umiikot ang mga chismis sa paligid ng in-season tournament champion. Nang tanungin kung may tamang tauhan ng Lakers sa locker room upang manalo ng NBA title, sinagot ni James, "Hindi ito tanong para sa akin. Mahal ko ang nasa locker room at iyon lang ang iniisip ko. Hindi ito parang ayaw ko sayo. Hindi ako nadadala sa ganyan." Si Miles Bridges ay pumutok ng career high na 41 points at nagtala si rookie Brandon Miller ng 33 points na may 5 3-pointers para sa Hornets na dumaranas na sa kanilang 8 sunod na pagkatalo mula nang i-trade si Terry Rozier sa Miami. Si Miller na nagkaroon ng career high na 35 puntos sa pagkatalo kontra Indiana Pacers noong linggo ay naging unang rookie ng Hornets na umiskor ng at least 30 points sa back-to-back game. Sa tingin ko, iyon ay nagpapakita ng kumpiyansa, sabi ni Miller. Saludo ako sa aking mga kakampi na pumapasok araw-araw at nagpapalakas ng aking kumpiyansa na kunin ang mga shooting na aking kinukuha sa mga mahihirap na laban tulad nito at sa harap sa maingay na crowd. Tunay, ito ay dahil sa aking mga teammates, hindi lang sa akin. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko gagawin ang mga shooting na yon. Sa unang kalahating oras, nag-shoot ang Lakers ng 64% mula sa field at itinayo ang 74-58 na lead bago sila nagtungo sa locker room sa likod sa 22 puntos ni Russell at 17 kay James. Nagkaroon si James ng ilang highlight reel moments sa unang kalahating oras, dumadaan kay PJ Washington at umatake sa 7-foot center na si Nick Richards para sa isang 3-point play. Mayroon pang ginawang isa si James sa baseline drive para sa high-flying two-handed jam at pinakain pa si Davis para sa isang alley-oop dunk. Ang Lakers ay mayroong 36 assists. Si Davis ay labis na mahirap pigilan para sa isang Hornets team na kulang sa taas, lalo na't wala pa rin ang center na si Mark Williams dahil sa back injury. Nakakita na siya na sa halos lahat, sabi ni Lakers coach Darvin Ham tungkol sa double teams na natanggap at natalo ni Davis. Ang pag-aaral sa film, ang breakdowns na ginagawa namin, ang kanyang pagiging vocal, ang kanyang pagiging maayos sa pagbigkas sa kanyang nakikita at kung saan niya kailangan ilagay ang mga tao upang siya ay makagawa ng tamang desisyon. Ginagawa niya ang lahat ng gawain na dapat kailangan gawin at iyon ang dahilan kung bakit nakakakita kami ng magandang resulta. Matapos ang laban, mas dinagdagan pa ni LeBron ang mga detalye patungkol sa paparating na pagbabago ng Lakers sa trade deadline. Reporter, ang susunod na laro ninyo ay pagkatapos ng trade deadline. Pakiramdam nyo ba, bilang isang team, napatunayan nyo ba o itutuloy nyo ba kung bakit dapat ninyong mag-invest sa kasalukuyang grupo? Na para sa sagot ni James, ito ang meron kami ngayon, kaya wala nang ibang pag-usapan pa. Sa tagumpay na ito, nag-improve ang Lakers sa 27-25 sa loob ng 52 games na nagsisilbing 9th seed sa Western Conference.
Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang Cavaliers ay nagpapatuloy sa kanilang kahangahangang run nitong Martes nang magtagumpay sila laban sa Kings sa kanilang home court sa score na 136-110 at dahil ito sa pangunguna sa guard na si Donovan Mitchell. Batay sa kanyang laro kamakailan, si Mitchell ay nagtataglay sa momentum sa laban para sa MVP. Nakamit niya ang 29 points sa laro sa araw na ito. Ang pinakamahusay na highlight ni Mitchell ay nang itapon niya ang bola sa sarili mula sa likod ng board para sa isang kahangahangang slam dunk. Nakamit ni Mitchell ang pinakamataas na plus 28 plus-minus sa laro at mayroong 2 steals, 2 rebounds at 5 assists, kabilang na ang isang mahusay na no-look pass papunta kay center Jarrett Allen. Ang Cleveland ay mayroong 32-16, pangalawa sa Eastern Conference ay nanalo ng 6 na sunod at may 14-1 na record sa kanilang huling 15 games. Sa panahong iyon, si Mitchell ay may average na 28.7 points bawat laro, habang may 49.5% shooting percentage. Batay sa ESPN Bet, si Mitchell ay plus 50,000 na posibleng maipanalo ang MVP. Ang center ng Nuggets na si Nikola Jokic ay nasa negative 150, ang kinikilalang paborito na manalo sa parangal para sa ikatlong pagkakataon. Bagaman maaaring hindi maungusan ni Mitchell si Jokic para sa award, ngunit tiyak na magkakaroon siya ng makatarungan na karapatan na maging isa sa mga finalist kung ang Cavs ay magtatapos sa season bilang nasa pangalawang pwesto sa East. Sa sumunod na balita naman, si Klay Thompson ay hindi na ang mapaminsalang splash brother na parusa sa mga depensa kapag siya'y naiiwanan ng lugar. Siya ay naging isang inconsistent player na hindi na inaasahan ng Warriors bilang isang pagpipilian sa mga late play. Siya ay nadismaya at hindi kasama sa pangwakas na lineup ng Warriors sa kanilang panalo laban sa Nets at ipinaalam niya ito sa mga reporter. Habang ini-interview si Klay, si Draymond Green ay sinasabi sa mga reporter na wala silang pakialam dahil siya rin ay wala sa pangwakas na lineup sa Game 5 ng NBA Finals. Klay Thompson, physically, masarap ang pakiramdam ko, ngunit mentally ay ibang usapan na. Ganyan talaga ang buhay. Ang pag-shoot, oo, iyon ang itinatangi ko sa sarili ko. Draymond Green, ano bang pinag-uusapan nila? Klay Thompson, walang problema. Maganda ang laro ng mga kasama ko. Maganda ang laro ni Gue, BP, Jonathan. Si Klay ay maliwanag na nababahala sa buong pag-i-interview sa media. Ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya dahil sa hindi na siya ang manlalaro tulad ng dati niyang ipinagmamalaki. Umaasa rin siya na sa magandang takbo ng ilang laro, maaaring makabalik siya sa kanyang posisyon bilang isang pangwakas na opsyon matapos siyang ilabas ng ilang beses ni Steve Kerr. Si Klay ay may average na 17.1 points, 3.5 rebounds at 2.3 assists sa 41.5% shooting mula sa field at 37.1% mula sa 3-point range ngayong season. Ngunit para kay Klay Thompson, tingin pa rin niya sa kanyang sarili ay bilang isang high-level wing. Si Klay Thompson ay magiging libreng ahente ngayong summer at hindi pa nagpapakita ng kahalagahan sa Warriors para ituloy siya ng franchise. Si Anthony Slater ay nagsalita kay Mike Scotto ng Hoops Hype at ibinunyag na iniisip pa rin ni Thompson na siya ay isang mataas na level na wing sa NBA. Ang nakakalungkot na season ni Klay ay bahagi lamang sa pinakamasamang season ng Warriors na buong malusog ang kanilang Big Three sa loob ng isang dekada. Sila ay mayroong 22-25 sa resibo ngayong season, nasa labas ng top 10 sa West. Umaasa sila sa isang malakas na panimula sa second half para bumalik sa playoff race. Kung maaaring magkaroon ng pagbabago si Klay mula ngayon hanggang sa katapusan ng season, agad niyang mapapaalala sa Golden State kung gaano siya kahalaga. Ngunit sa ngayon, unti-unti niyang natutunan na hindi na siya isang all-star caliber na player tulad ng dati. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.